Mga ka-MB, balik trip naman tayo sa panahon ang pinagmulan ng salitang kupong-kupong. Dito yan sa Share Mo To. Kopong-kopong, anak ko, aminin mo, narinig mo na yan sa tito o lolo mo. Nung panahon pa ng kopong-kopong, may ganyan na. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng kopong-kopong at bakit para tayong napapatime travel kapag naririnig natin yan? Akala mo simpleng salitang kanto lang. Hindi oy, may history sa likod ng salitang yan. Ang salitang kopong-kopong ay nangangahulugang zero, wala, empty, non-existent. Maririnig ito sa mga Austronesian languages tulad ng Tagalog, Cebuano at Kapampangan, pati na rin sa mga kalapit nating bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. At dahil may dalawang zero sa taong 1900 na nagsisignify ng matagal ng panahon, ipinanganak ang terminong kopong-kopong o zero-zero. Kaya kapag sinabing nung kopong-kopong, ang ibig sabihin, nung unang panahon pa. Noong panahong yon, kopong ang salitang ginagamit sa informal na pagbasa ng zero. Parang sa English na o nil, pero mas may Pinoy twist. At syempre dahil dalawang zero ang 1900, naging kopong-kopong. Ibig sabihin, matagal na, as in noon-noon pa. Grabe, kahit zero, may kwenta pa rin pala at aminin natin kahit hindi natin alam ang exact date kapag sinabi nating kopong-kopong. Alam na natin na panahon pa yan ng ating mga ninuno. Ginagamit rin to sa mga kwento ng mga matatanda. Nung kopong-kopong, 50 sentimos lang ang pamasahe. Nung kopong-kopong, walang ganyang gadgets. Pero teka, hindi lang yan trip-trip. Ang paggamit ng kopong-kopong ay naging parte na ng kulturang Pilipino. Parang reminder lang sa atin to kung gaano nakalayo ang ating narating mula zero hanggang ngayon. At sa mga lolo't lola natin, kopong-kopong ang panahon ng simplicity ng larong kalye, ng kwentong paulit-ulit pero laging may aral. Kaya next time na marinig mo, nako, nung kopong-kopong pa yan. Smile ka na lang kasi kahit hindi mo alam ang taon, basta alam mong classic yon. Tatak Pinoy mula noon hanggang ngayon. Huwag maliitin ang zero dahil minsan doon nagsisimula ang kwento. Yun pala yung ibig sabihin ng kopong-kopong. Usually kasi, naririnig ko yan kay Sir Leo E. Oo, yung sinasabing 28 years old daw siya, pero 40 plus naman na. Oo. Nagtago ka talaga? Oo, hindi ka lang pagkakamalan talaga na New Thunders kasi nga dahil sa height. Hindi, pero baby face si Sir Leo. Oo, tingin nga. Baby face, amoy baby, mapanghi. Hindi, pero sa panahon kasi ng kopong-kopong, ganun yun. Kapag maliit ka, mas bata yung face mo, ganon. Kaya pag matatangkad na katulad ko, matanda na ang face. Totoo ba? Hindi naman. Kopong-kopong is 0-0. Yun pala siya. So, kapag sinabi ng matatanda, panahon pa ni kopong-kopong yan, akala nila tao si kopong-kopong. Pero si kopong-kopong talaga ay zero. Oo. Nagamit din yan sa Malaysia, if I'm not mistaken, when I went there. Si kopong, sabi sa akin, I know that it's zero, right? Sabi kong gano'n, sabi nila sa akin. Kami nagkaintindihan. Akala kong kopong-kopong talaga panahon ng mga Sir Mar, Sir Leo, gano'n. Hindi pala, now I know. Yeah, well, panahon din nila yun kasi may 0-0. Siyempre, pinanganak sila mga 1800s. I know, 1700s pala. 1800s? Pagka 1800s yan, kasama ako sa kopong-kopong. Ayaw ko. 1700s kasi si Sir Leo E. 1732? 1732 ka pinanganak? Before Christ. Hindi ba AC? Hindi AC? 173 BC. Yes. Panahon ng mga yelo. Ang pet niya talaga dinosaur. Ikaw ba yung squirrel noon? Hindi, isa kasi talaga siya sa mga character ng Flintstones.
Flintstone. Nauna pala sila. Black and white pa lang nun yan siya. Panahon pa talaga ni Kopong Kopong.